Bago ang lahat, ihanda po natin ang steamer at magpakulo ng tubig dahil ito po ang gagamitin natin para sa pagluluto ngayon. Siyempre, huwag po natin kalimutan ang mga ingredients para sa ating puto cake. Sa isang bowl, ipatong sifter saka isalin ang 399 grams ng cake flour or all-purpose flour. Pagkatapos salain ng flour, sunod na mga ilagay ang 1 1/2 tablespoon of baking powder. Tanggalin ang sifter saka maglagay ng 1/3 cup ng sugar at 1/2 teaspoon ng salt. Magsali ng 1 1/2 cup ng evaporated milk o tubig. Haluin to ng konti, saka idagdag ang 1 teaspoon ng vanilla at haluin ng mabuti. Iset aside. Sa isang mixture bowl, maglagay ng 8 egg whites at haluin hanggang sa magkaroon nito ng foamy consistency. Kapag medyo foamy na po ito, saka po maglagay ng cream of tartar or vinegar. Sa video po na ito, vinegar po ang ginamit namin. Habang hinahalo ito, saka po ilagay ang 3/4 cup ng white sugar. Paunti-unti lang po ang paglagay nito. Siguraduhin po na walang humalong egg yolk or tubig dahil hindi po ito magiging meringue. Kapag hindi na po ito tumutulo, pwede na po ito. Kung hindi pa din po, pwedeng ipagpatuloy ang pagmimix. Pero kapag hindi pa rin po ito naging foamy, maaaring may humalong egg yolk o tubig. Ihanda po ang lagayan ng puto cake at lagyan ito ng oil kung walang parchment paper para po hindi po ito dumikit sa bowl. Pagkatapos haluin ng mabuti ay saka ito isalin sa bowl. Lagyan po natin ito ng salted egg at cheese sa ibabaw. Ilagay ang puto cake sa steamer. Siguraduhin kumukulo na ang tubig bago pa man isalang ang puto cake at hayaang maluto ng 20 to 30 minutes. Siguraduhin nabalutan ng malinis na tela ang takip para hindi matuluan ng tubig ang puto cake. Pagkatapos ng 20 to 30 minutes, i-check ang puto cake. Muli ay gagamitan po ito ng toothpick natin. Ilipat ang puto cake sa isang lagayan at i-serve. Enjoy!